Hi mga kabilas! Alam nyo, mayroon na akong isi-share sa inyo at nakita ko dito sa social media na isang video ng ating kababayan sa Canada mga kabilas. Ito nga ba ang sinasabi ko na hindi lahat ng nag-a-abroad ay nagiging success. Hindi lahat ng pumupunta sa ibang bansa, kahit gaano pa kaganda ang bansang pupuntahan natin, kapag tayo ay minamalas, ay malas talaga ang makakamtan natin mga kabilas. Ang video ito ay galing ito kay G. Pinoy. May title siyang Nurse sa Pilipinas naging homeless sa Canada. Mga kabilas, ang hirap kasi magkwento Pakinggan natin ang kwento niya mga kabilas kay G. Pinoy. Pilipino ba? Oo, Pilipino po. Ba't tanggal? Napakalamig, ba't mo tinanggal yung ano mo? Yung... Magme-medyas po sana ako. Ako si Joey De Guzman. Tapos may tubig. Inom lang, nauhaw po tayo sa paglalakad. Ay, napaka... Kailan ng basura. Handa mo. Nakapagbasura ka na? Ito. Nagbenta ka na? Ano yan? Hindi pa po. Walakal pala. Ito pinagbatter na iyon. Boss na. Pero, Eh, parang may Pwede kang amag gamitin. naman eh. popcorn. Oh. Oo, popcorn. Magtipid mo tayo sa pagkain dahil ang dami nagugutom. Ang taga saan ka sa atin? Ano po ako, Saragosa. May Baisiya po. Walang... Basta sa mga kababayan ko dyan sa Saragosa, hindi porkit lahat ng nasa Canada successful, meron din talagang Anong nangyari sa'yo? Ba't na... na-homeless. Homeless, no? Na-homeless na tayo dalawa nung aking relasyon dati. Kinasamang palad doon ta. Napakalamig ko. Na ano ka? Nanlalaki po pala siya. Yun ang Tapos pinakamasakit. nagsusugal pa yung babae. So lahat ng ipon, iniipon ko, akala ko. Kaya nasadlak ka sa ganyan. Opo. Pagtingin ko, sira ang naipon. Tapos mamara sa ibang babae, sa lalaki. Kung ano mo muna may Diyos mo? May pamilya ka sa Pilipinas? At ano po yung mga chiyuking ko sa Angeles? Pampanga. Oh, dito sa Ay, wala po sa Calgary. Saan ka nung galing ka sa Pilipinas? Ilang taon ka na rito? 17 years na. 17 years ka na, tapos Talagang pag minalas kahit gano'n tagal. ilang taon ka ng homeless? Mag-medyas ka muna. Ang lamig, napakalamig, kita mo yung paligid Kasi- natin, no? Ano na po tayo, mga 6 months ng homeless. Okay lang naka-record, ha? Sige po, mag-record ta para mag-inspire tayo ng mga tao dyan. Tignan niyo ako. Ay, anong year ka nagpunta rito? Tumuli tayo ng 2000, not mistaken, 2005 or 2006. Oh, saan ka bumagsak simula nung dumating ka sa Pilipinas? Ang lugar dito sa Canada? Ano lang po, Calgary talaga lang. Sa Calgary talaga? Opo. Tapos yung asawa mo, nakasama mo pa rito? Nakasama ko rin po siya. Pero lumipat na ng Vancouver kasi yung mahal na asawa nung puti. Yan ang Asawa naman pala yung puti. yan ang magiging problema ng kapwa natin Pilipino. Ang gaya mo, depression yan, malamang kasi kakaisip. Lagi akong gabi-gabi naiiyak bago matulog. Hindi ako makatulog, ikot ako naikot. Gusto ko na magpakamatay minsan eh. Eh, huwag mong Buti wala kami naging anak. iisipin yun. Wala kayong anak, hindi kayo nag-anak. Pero yung bago ka naging homeless, saan ka nagtatrabaho? Doon sa po tayo, nursing home. Nurse po tayo sa Pinas. Pag talaga yung malas dumating kahit titibagin ang matitibay ng mga Kaya nga, hindi, Yung makita walang matibay na lalaki pagka yung mahal na mahal mo yung asawa mo, yung walang matibay dyan. Opo. Basta puso ang pinag-usapan, walang matibay na lalaki dyan. Kaya tayong mga asawa, pamilya na nasa Pilipinas, bigyan natin halaga ang ating mga kamag-anak sa ibang bansa. Kasi hindi natin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Even though na sinasabi natin na ang lugar na pinuntahan nila ay maganda at pinapangarap ng iba. Pero hindi natin alam ang tunay na buhay nila, mga kabilas. Hindi porket nasa Canada ka, Hong Kong ka, Taiwan, ang mga lugar na yan ay malalaki ang sahod. Nasa Amerika ka, nakahawak ka ng snow, nasa Japan ka, ibig sabihin maganda na ang buhay mo talaga. Kahit gaano pa kaganda ang ating sitwasyon, kapag dinatnan tayo ng problema, lalo na sa sakit, sa puso ang ating dinadala, lahat ng power natin mawawala. Kaya kayong mga kamag-anak sa Pilipinas, bigyan natin halaga kung ano man ang mangyayari na sa ating mga pamilya sa ibang bansa. Hindi lamang yung hihingi natin sa kanila ay pera, pera, pera. Minsan tawagan naman natin sila, kumustahin,
at kung ano naman nga ba ang kalagayan nila. Hindi yung porkit hindi siya nagpadala, hindi na rin kayo magpaparamdam sa kanila. Hindi yung pagdating ng sahod, saka lamang kayo magpaparamdam sa kanila. Mga kabilas, ang isang tawag, isang chat, at isang pangungumusta sa aming mga OFW ay yun ang nagbibigay sa aming lakas para lumaban para sa inyo.